So, and eto naman guys yung sinasabi nating recovery guys, 'di ba? So, sabi ko nga sa inyo sa simula pa lang ng reading na talagang nagsisimula ng maging ma-okey yung inyong pamumuhay guys, nalalampasan niyo yung mga problema, pagsubok and challenge and, dahil dun guys magiging maganda ulit yung takbo ng blessings, yung takbo ng, kaperahan sa inyong kabuhayan. Kumbaga iikot ulit siya ng, maayos, dadaloy ulit ng maayos yung kaperahan sa inyo. So, maganda itong mga recovery na yan mga ka-pixie and for some of you guys maaaring makaisip din kayo ng mga brand new ideas din 'no, ito yung hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings para ngayong June. Excuse me. Para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So, sa reading na 'to guys, titingnan natin yung mga potential blessings na pwede niyong ma-experience ngayong June and kung may mga balakid guys, titingnan din natin 'yan. So, unahin natin 'tong deck na 'to. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Ito guys, Rainbow Reviver. Ibig sabihin nito guys, recover 'no, natatapos na yung mga pagsubok, mga challenge sa buhay niyo guys, nalalampasan niyo na unti-unti and magiging, maaliwalas na ang inyong, kalangitan, mga ka-pixie. Ibig sabihin, makabangon kayo, magiging maayos din ang lahat, para sa inyo, mga ka-pixie, okey? So, this is something that you should look forward especially dun sa mga ka-pixie natin na talagang, nagdanas ng mga problema at pagsubok guys, okay? Another message, ito naman ay sa love, pag-ibig mga ka-pixie. It doesn't matter kahit na romantic relationship or non-romantic relationship guys, maganda yung, relationship niyo sa, ibang tao. Malakas yung love energy niyo, ibig sabihin guys, okay? Alright, and another message guys. This is about balance guys 'no, palagi niyong yung palagi kong sinasabi sa inyo pagdating sa balance is you cannot appreciate light without darkness and you cannot appreciate darkness without light, okay? So, yeah, parehas both positive and negative parehas 'yan importante sa buhay natin kasi may mga natututunan tayo diyan sa mga bagay na 'yan. Pero pinakaimportante pa rin, of course, is ilagay sa tamang balanse yung ating, pamumuhay mga ka-pixie. Alright. Okay, so comment down below, Gemini, if feeling niyo naka-resonate kayo diyan mga ka-pixie. So shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung, ito naman ay sa love pala. Tingnan natin yung gustong sabihin sa inyo, ng person niyo, mga ka-pixie. Um, this is more on dark side or dark confession, nila guys. I knew I was losing you but I didn't do anything to fight for you. So alam niya na nagkakaproblema kayo, alam niya na unti-unti ka nang nawawala sa kanya, alam niya na maaari kayong magkahiwalay ganyan, pero wala siyang ginawa. Mga ka-pixie, hindi ka niya pinaglaban, hindi niya pinaglaban yung relasyon niyo, kumbaga hinayaan niya lang na, whatever happens, happens, okey? So parang hindi siya, nanindigan, guys. Another message, Gemini, this situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. So, ibig sabihin guys, may mga pinagdaanan kayo or pinagdadaanan kayo na sitwasyon sa relationship nyo na nahihirapan siya, no? And ayaw niya ng mag-isip, ayaw niya ng, yun din siguro yung reason kung ba't hindi kanya pinaglaban mga kapiksi. Siguro sobrang stressed itong person mo. Guys, okay. So, whatever the reason is, siya lang nakakaalam. Pero, pag sinabi niyang it is draining me, ibig sabihin napapagod na siya, mga kapiksin. And, ayan, I feel overwhelmed. I'm drowning in my own thoughts. So, itong person mo, marami siyang iniisip mga kapiksi. And yung mga iniisip niya hindi magaganda. So, parang stressed ito guys. Super stressed, anxious yung person mo, nalulunod siya sa sarili niyang mga iniisip guys, okay? So, I'm sensing na the feeling is mutual guys. Kumbaga kung nag-iisip yung person mo, ikaw nag-iisip ka rin. Kung aligaga siya, balisa siya sa relationship niyo, ikaw ganun din mga kapiksi.
because ang tawag kasi doon ay thought transmission guys, and napipick up nyo yung energy ng isa't isa since nasa parehas kayo ng quantum bubble guys, okay? Alright, so yeah, comment down below if naka-resonate kayo dyan guys. So, shuffle natin to, hanapin natin yung energy nyo at saka yung energy ng blessings. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, mayroon tayong money shaker jar. Ito yun guys, no, super liit na bote pero super effective, super powerful guys, at saka ito. So, sa lahat ng gusto mag-avail, ito yung WhatsApp number ko, chat nyo lang ako dyan guys. Huwag na kayong magpahuli guys, ang dami ng sumasukses dyan. So mag-avail na kayo mga kapiksi. So this is both positive and negative. Yung mga negative guys, it's either balakid sa blessing nyo or mga problema nyo talaga, mga kapiksi. So Gemini kaya represent ng King of Swords, mayroon dito presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, maaari may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito guys, nakikita natin na may mga gulo, no, na pinagdadaanan kayo, conflict with another person, pero ang maganda dito is magkakaayos kayo mga kapiksi. So if meron kayong kaaway, katampuhan, meron kayong conflict sa ibang tao, this can be anybody mga kapiksi, no, na parang nagpapasakit ng ulo nyo. Yung iba dito guys, parang sinasadya, parang may nananadya sa inyo na yung sakit ng ulo nyo, yung stress nyo is kinatutuwa nila, no? Meron talagang ganung mga tao, lalo na kung meron mga naiinggit sa inyo, sa paligid nyo, ayaw nila na sumasukses kayo, ganyan. So kumbaga parang kapag nakikita nila na nadadown kayo or bumabagsak kayo, ito yung mga literal na utak talangka mga kapiksi. It's a celebration for them. Pinagdidiwang nila yon guys, okay? Pero for some of you naman, maaari magkaroon ng healing mga kapiksi, no? Kung meron kayong mga kaaway, katampuhan yan. So maaaring mag-heal yung mga relationship nyo din guys. And yeah, so dapat ganun, matuto tayo makisama ng maayos mga kapiksi. Although sometimes talaga kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanila or hindi maganda, minsan kasi talaga yung inggit, no? Yun talaga. So yeah, you just have to protect yourself and stay low-key mga kapiksi, no? Minsan, meron kasing ibang tao na naiinggit sila kapag ka nakikita nila yung person sumasukses tapos flex ng flex sa social media. And para sa akin, wala namang masama mag-flex guys, no? Kasi syempre pinaghirapan nyo yun, karapatan nyo yun, SOCMED accounts nyo naman yun. So if you're proud of what you have achieved, okay, go flex them. Pero ang downside kasi nun is maraming inggit guys, no? Maraming inggit na ayaw nila na nakikita na sumasukses yung ibang tao. So yeah, but it's not your problem, it's their problem. So, and eto naman guys, yung sinasabi nating recovery guys, diba? So, sabi ko nga sa inyo, sa simula pa lang ng reading, na talagang nagsisimula ng maging ma-okay yung inyong pamumuhay guys, nalalampasan nyo yung mga problema, pagsubok and challenge, and dahil doon guys, magiging maganda ulit yung takbo ng blessings, yung takbo ng kaperahan sa inyong kabuhayan. Kumbaga, iikot ulit siya ng maayos, dadaloy ulit na maayos yung kaperahan sa inyo. So, ito maganda itong mga recovery na yan mga kapiksi. And for some of you guys, maaari makaisip din kayo ng mga brand new ideas din, no? Ito yung mga
bagong plano sa buhay na maaari pang magdala ng blessing sa inyo. Siyempre guys, kapag may plano, dapat may action, no? Kasi hindi naman kayo makakita ng resulta kung puro plano lang tapos walang action, mga kapiksi. Alright? Okay, so what else guys? Tingnan pa natin. So, eto guys, no, for some of you, nakikita natin na may mga, definitely may mga disappointments kayo sa relationship, mga kapiksi, especially kung merong third party na katrabaho, no, yun yung nakikita natin dito guys, no. For some of you, pwedeng eto yung nagiging balakad sa relationship nyo if your person or if you have a third party na katrabaho, so katrabaho nyo or katrabaho nila. Doon talaga madalas maraming pugad ng mga kabit sa mga trabaho guys. So, I'm sure marami makaka-relate dyan mga kapiksi. Kasi syempre, yung person mo, hindi mo nakikita, pumapasok, no? Tapos kasama nila kung sino-sino. Doon na minsan doon nagkakasimulaan. Although, hindi naman lahat, pero yeah. So, for some of you, ganun yung nangyayari sa inyo kapag may third party yung person nyo sa trabaho nila, yun yung nagiging ugat ng problema nyo, mga kapiksi. Pero yung iba dito guys, nakikita din natin na nagbubulag-bulagan, mga kapiksi, and parang gusto nyo na lang maging masaya guys, no? Yung iba guys, I'm sensing na parang wala na rin kayong paki doon sa person nyo. Guys, lalo na kung matagal nyo nang alam na may third party sila. Yung iba dito guys, I'm sensing na nakipaghiwalay na kayo pero ayaw namang umalis ng person nyo. May mga ganong ganap dito na parang ayaw nyo na doon sa person nyo, wala na kayong paki sa kanila. For some of you, nakipaghiwalay na kayo pero parang ayaw nila, but ina-enjoy nyo na lang yung buhay nyo right now, mga kapiksi. Okay? So medyo magulo, it's complicated pagdating sa relationship guys, no, yun yung nakikita natin. Pero pagdating naman sa pera, yun nga yung sabi natin na nakaka-recover kayo. So, i-mind nyo na yung mga blessings of recovery na yan guys, okay? Comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dito. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video na to guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.